pera nyo agad? Yes, ito yung loan application na re-reviewin natin ngayon. Ang pera nyo agad. Ibibigay kaya sa atin agad yung pera na to na uutangin natin dahil dito nga may 4.8 na ratings. And ngayon ko nga lang din to nakita yung loan application na to. Kaya kung nakita nyo na din to, wag mo na kayo mag-i-install para malaman nyo nga agad kung ano ba yung nakapaloob dito, ano ba yung mga i-expect nyo. At kung totoo nga ba yung lahat na nandito sa kanilang loan application na details. Dahil may low interest rate nga daw sila at may big loan amount up to 60,000 pesos at in minutes lang daw maaprubahan na din tayo agad-agad. Kaya ayun na nga, wag na nating patagalin pa, simulan na natin. So ito na nga yung loan application na re-reviewin natin. Ayan, take note lang guys, disclaimer. Nasa sa inyo pa din yung 100% na choice. Kayo pa din yung magde-decide kung ipagpapatuloy nyo yung paglo-loan dito or hindi. So basta ako, share ko sa inyo kung ano yung experience ko sa may pag-a-apply ko dito and kung swak ba sa inyo yung terms nila. Chinek ko nga din kung SEC registered sila. Yes, SEC registered naman pero hindi ibig sabihin nun ay talagang wala na kayo dito matatanggap na kahit na anong pananakot, ayan, harassments, threats, meron at meron pa din dahil hindi nga lahat ng SEC registered ay talagang super wala kayong marereceive na mga ganon. Meron at meron pa din talagang mga nakakalusot na loan apps na matawag lang na legit sila dahil SEC registered pero ang totoo, meron pa din tayong may experience na mga ganon. At zero hidden fees. Ayan, malalaman natin yan in 3, 2, 1. Yan. So, eto na nga yung pinaka-details ng ating loan application. Ayan, hindi na natin to pahabain pa. Yan na yung ipinakita sa akin. So, dito nga pala sasabihin ko din kung ano yung mga ratings and reviews ng application na to. At sasabihin ko na nga din dito kung ano yung pinaka-feedback natin, good or bad ba, ano positive and negative. So, kagaya nga nasabi ko sa inyo, eto na yung pinaka-details na makikita nyo after nyo magsagot na mga information sa kanila. And dito, nalito ko guys dahil 800 pesos yung unang offer sa akin. Tapos, ang nakalagay dito, ang repayment schedule ay 2. So, dito expected ko na dahil nakita ko sa unang bayaran, 795 lang ha, mali ako, 795 na. So dito, syempre, na-expect ko maliit na yung kasunod at mahaba yung kasunod na pagbabayad. So eto na nga, ang unang pagbabayad dito ay 7 days lang. Ayan, 7 days short term. Mabilisan lang yung pagbabayad dito kaya mag-isip-isip tayo kung makakatulong ba to sa inyo or makakadagdag lang sa may isipin nyo. So dito nga nung in-expand ko, o diba, sabi ko sa inyo March 17 ang unang pagbabayad and 795 yon. Tapos, yung pangalawang pagbabayad natin is July na. O, di ba nakakaloka? At ang babayaran na lang natin 5 pesos. Pero eto nga is mawe-wave na. Ayan naman pala talaga sa dulo. Mawe-wave na daw yung pangalawa nating pagbabayad pagka nabayaran na natin on time yung unang pagbabayad natin. Ayan, nadighay ako. So dito nga meron pa sa dulo na nakalagay upfront service fee. So dito, ito yung mababawas which is 304. OMG. So 800 minus 304. So magkano na lang yung matatanggap natin? 496. Napakalaki na makakaltas, 'di ba? Kaya ayan, mainam talaga na chine-check nyo muna yung loan details bago kayo mag-accept ng mga loan application na ayan, ina-applyan nyo online. Dahil alam naman natin na sobrang dami na ng mga OLA na naglalabasan. At nakalimutan ko nga pala, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. Dahil kapag ka nga lagi kang updated dyan at lagi kang active na mag-comment, mag-like, mag-share, ay baka ikaw yung mapili ng YouTube nga dito sa may community spotlight natin na most active subscriber. So ayan, ito yung last time na nanalo and na-PM na nga niya ako sa aking FB. Kaya baka ikaw na din yung susunod dyan na nasa pinaka-top. Dahil makakatanggap ka nga na 100 na GCash pang load as a way of ayan, pasasalamat dahil ikaw ay laging active sa ating kada upload. Ayan, thank you so much. At dito na nga balik tayo. Dito, akala ko minutes lang. Ayan, minutes lang maaaprubahan tayo. Pero, ayun na nga, ilang pong minuto na ang nakakalipas. Nasa minutes, 10 minutes, 15 minutes. At ako nga ay na-reject dito. O, diba? Una pa lang, sasabihin ko na sa inyo, rejected. Pero, dito nga yung mga sinagutan ko, ayan, para meron din kayong alam, ayan, aware kayo kung ano yung mga pinagsasagutan ko dito, ano yung mga shinare kong information dito.
So, ito yung mga recommended ID type and other options. Siyempre, pipicturean yung ID and magsa-selfie tayo. Ayaw nila ng blurred. Ayaw nila ng malabo. So, dito nga, ayan, tatanungin din itong basic identity information natin. And take note, meron silang Facebook account at Viber account at alternate mobile phone number aside doon sa may pinang-sign up natin sa kanila. Pero ito mga to optional lang. Pero syempre yung mga may optional na yan, ito yung mga sinasabi nila na pagka inilagay natin, itong mga optional na to, mas mataas ang chance na maaprubahan tayo. O di ba? So kayo, ilalagay nyo ba yung mga optional na yan or ayan, skip natin. So, ito nga yung pangalawa, current certification progress. Ito yung about sa ating work, profession, ayan, salary natin. At pwede nga daw ang unemployed at, ayan, housewife, others. At ang last na nga dito is ang ating contact reference na pagkadami-dami. 5 ang hinahanap nila dito at o di ba hassle pa yon kung 5 pa yung ilalagay natin dito. And take note lang, pagka kayo ay isa ng certified utangera, ayan, kailangan nasa limitado lang yung nakalagay sa phone book nyo. 3 hanggang 5 lang. Dahil usually, yun lang naman yung mga hinihingi ng mga, ayan, loan applications online. So, ayun, limit lang natin sa 5 para alam natin, expected din natin na sila lang yung possible na contact. And if ever man nga na itong loan application na na-apply natin is nagko-contact ng contact reference at kung nangungontak din sila na hindi natin inilagay as contact reference. So, yan lang naman ang aking mga sinagutan dito and ayun na nga, na-reject na tayo. At dito nga pala guys ha, nung nag-text sa akin sa may phone number ko, yung pinaka-code, may nakita nga ako lumabas na ibang name ng loan application. So, nung nag-text nga sa akin ng pinaka-code ko, ang lumabas ay V Plus All. O, diba? So, somehow related siya sa may V Plus or dati siyang si V Plus. So, ayun. Yung V Plus, nagawan ko na din yan ng review and hindi ko siya nagandahan. So, dito nga, nung naka-in-review ako, guys, nung naka-in-review ako habang nire-review nila yung application ko, meron nga akong nakita dito na iba pa nilang loan application na pinapakita, ine-endorse, which is ito ngang si ayan, may pera nyo, pera nyo. So, ayun, puro pera nyo pala to. Pero kanina parang iba yung nakita kong pangalan. So, ayun nga, pera nyo agad. Meron ditong iba-ibang picture pala. Ayun, may iba-ibang picture pero same lang ng pangalan. Oh, okay. So, ito nga, sabi ko sa inyo, may nakita ko ibang pangalan. Pera nyo, saka pera mo. Pera nating lahat. Ayan. O, di ba? Meron ditong 50,000 pesos yung ino-offer, pero dito sa may in-applyan nga natin, 2,000 pesos nasa may itaas. O, di ba nakakalito? Kasi meron sa taas na ino-offer 2,000 lang. Tapos, ang nakalagay, pera nyo, tapos may pera mo din. Tapos dito din sa ibaba, may pera nyo, agad. Ah, okay. Tapos, pera mo din. O, same lang sila. Tapos dito sa dulo, walang pera mo. O, di ba? Basta puro ito, ayan, meron silang mga iba-iba pang loan application na sa loob na to, pwede ka nang makapag-apply. At syempre, chinek ko nga din kung ano yung nakapaloob dito dahil mas malaki yung offer. Dito nga nakalagay 2,000 pesos ang loan offer and 2 period din. Pero sa unang pagbabayad, halos bayad na natin lahat. 1,995 and pagka in-expand natin, yung last payment is mawe-waive na din pagka nabayaran natin ng on time. Itong ating first installment. So, chinek ko nga yung kanilang loan agreement dito sa may ibaba. Pero, hindi siya kompleto. Walang nakalagay na kung magkano ba yung late payment fee. Magkano ba talaga yung pinaka-interest? Wala. So, hindi nila dito inilagay lahat sa may pinaka-loan agreement nila. So, dito sa may service amount, ayan, eto nga yung mababawas. Nakalagay naman dito. Pero wala ngang penalty fee if ever na tayo ay ma-overdue. So, ayan, wala ding interest rate na nakalagay. So, ayan nga, na-reject tayo dito and ito nga yung nabasa ko na isang kaisa-isahang review sa kanilang application. So, ang nakalagay nga dito is, I rated this as a 5-star para makita agad sa reviews ng application na to. Ayan, shout out dito sa may nag-rate na to, sabi niya is grabe sa harassment. Grabe nga daw silang mangharas dahil hindi nga ata SEC registered ang app na to. I am overdue but I'm just waiting for my salary so that I can pay them but they keep sending me harassing messages and even sent messages to my contacts. This is so illegal and I'm sending a complaint already to SEC about this application. O diba? So meron tayo ditong pananakot na matatanggap. So dito, marami-rami na din, 3.8
ratings. 3,800 yung ratings, pero isa lang yung nakalagay na reviews. Kaya ayun, ugaliin nyo magbasa ng ratings and reviews para hindi nga kayo malito kung maganda ba to or hindi. Dahil yan nga yung makakapagsabi kung ipagpapatuloy nyo pa ba yung pag-apply nyo sa isang loan application or hindi. So, ayun na nga, ako dito sa may pera nyo, / pera mo, ay na-reject. And kung ako sa inyo, nagbabala kayong umutang dito, gusto nyo ng mahabaan, ay hindi ito yung loan application na para sa inyo. Kasi nga, short term lang siya, 7 days lang siya. And meron ditong mababawas. Ayan, meron ditong makakaltas na medyo malaki talaga. Kaya kung nangangailangan din kayo ng buong matatanggap, ayan, better maghanap kayo ng ibang loan application na legit. At nandyan din yan sa may loan, nandyan din yan sa may YouTube channel ko. Ayan, may makikita din kayo dyan na mga compilation ko ng matatanggap na buo na loan application. Kaya, ayan, tumingin lang kayo dyan sa aking YouTube channel. So, kung meron pa kayong gustong ipa-review na loan application, comment down below at re-reviewin ko yan para sa inyo. And ano yung masasabi nyo dito sa may loan application na to, comment down below na din. Kung ano na-experience nyo once na kayo ay nakapangutang na pala dito, comment down naman para mabasa natin. And ayun lang, thank you for watching. Ayan, always be a responsible borrower. Pag mangungutang kayo online, make sure lang na talagang kailangan nyo at may mahalaga kayong pagbabayaran. And syempre, be a responsible borrower. Pagka in-agree nyo yan, kailangan bayaran natin. Pero syempre, kailangan makatao pa din yung way ng paniningil ng mga na-applyan natin. Dahil sila naman yung mananagot sa batas pagka meron tayo na natanggap na mga harassments, mga threats, dahil marami nga magko-complain sa kanila at possible na matanggalan din sila ng lisensya. Kaya ayon, maging responsable tayo sa mga ginagawa natin and think before you accept. So ayan lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!